compute. I-live na natin to, boss, susunod. Pero baka bilang may mga mag-rant dito eh. Kaya Unit okay ka, lang. di pa turnover. Pwede Yung naman pala to. yan, ano mo sa YouTube mo yan, Sean? Pwede to. Ah, Da-download ko pwede. yung video, tas upload ko sa YouTube channel ko. Tapos pwede nyo yung kopyahin doon. Link. Pwede ba diretso live to? Ano Ayun, yata, ano lang ako. screen share po yata, tapos ano, OBS yata, something ganun. Nalimutan ko na, boss, eh. Screen share sa ano. Forward to DGS. So baka mauuwi na internet ko. Nasa taas kasi ako eh, kaya ano lang to eh, 2G. Pero malinaw naman, no? Hindi naman ako nag-utal-utal. Apa, boss. Diretso-diretso naman. Wala lang Ikaw, yung ano ko, backup. kausap po ako kanina, eh. Ano, tumawag po sa akin, ano, nag-inquire dito sa Light 2. Oh, Ano, sabi niya, ay nga, mahal-mahal na daw, ganyan-ganyan. Tapos, nag-agree lang ako, ganyan. Sabi ko, nagaganyan-ganyan lang ako. Well, depende po sa client namin, ganyan-ganyan. Tapos malaman ko, eventually, habang kwentuhan namin, ano pala siya, nag-hotelier siya, boss. mm, Parang ang ginagawa niya is connected siya sa mga foreigners na pumupunta dito sa bansa, tapos siya yung nagka-cater ng mga hotels para sa kanila. okay. Sabi ko, okay yun, ganyan. Tapos parang parang ano, sinabi niya sa akin, parang okay din po opportunity na to kaysa sa ano, mahirap ibenta yung mga properties na ganyan. Sabi ko, ganun lang ako. Pero friendly lang ako kasi inimbita ko siya ngayon. Kasi sabi ko, pwede rin network, eh. Sabi ko, alam mo, sir, hindi lang ako pwede mag-referral nyo. Kumbaga, hindi lang ang mga clients ko. Kasi kung matagal na tayo nagkita, may mga clients po nag-inquire sa ads ko na gusto maghanap ng property na marerentan. Kaso nga, yung mga binibenta po namin, mga pre-selling pa, mga alikabok pa, hindi pa magamit. Kaya kung nag-meet po tayo dati, baka binigay ko po sa inyo. Hindi lang po ako yung mga ahente. Actually, marami pa po akong mga kakilala. Sali po kayo para mas makilala nyo. Tapos, sabi, sabi sa akin, sige, sige, ano, sali ko mamaya. Pero, ano, send mo lang sa akin link. Ayan. Yung ba yung sinend mong profile? Iba pa po yun, boss. Iba pa po. Yung sinend Ah, mong profile, ano yun? Parang ano siya, boss, eh, parang sa mga base po siya sa abroad, tapos ano po siya, nag-webinar po siya ng mga, nag-offer ng mga businesses, ganyan, sa mga tao. Tapos, nakwento niya sa akin, dati, na nasa real estate din po siya, nagpapahawak siya, naghanap siya na maghahawak ng mga properties niya for Airbnb. Kaso, hindi naputol na po yung usapan namin na ano, tinatanong ko sa kanya kung kaninong developer. Sabi ko ganun. Sabi ko, pwede naman kita matulungan. Ganyan. Maganda niyan, sir, para mas magkakalanlan tayo. Sali ka sa webinar na parating sa amin this coming Sunday. Sabi nga, o sige, pasa mo sa akin yung link. Kaya yun, dalaw po yung, ano, yung share po sa akin. Yung mga IMPs yun natin, hindi yung ba in-invite? Invite nyo, para kamusta sila? Join now. Sabi natin. Ilukan, nasa Lakers na. Oh, trade. Papaalisin na si Lebron. Hindi. Ang tinalis si Anthony Davis. Kapalit niya. Baka magpa-trade na rin yan si, ano, si Irving. Parang logi nga yung trade na yun eh. Logi yung Mavs. Tingin ko. Tanda na si Davis eh. Saka maraming malaking magaling eh. Hindi na pala si Mark Cuban ang may-ari nung ano. Kaya tanong niya yung share niya. Tumita na siya eh. Si Mark Cuban, yun yung sa Shark Tank. Mark Cuban, no, negosyante. Yun ang gusto natin. Sana one of us maging ganun din, no? Bilyonaryo. So, kung makita, kahit sino sa atin, di ba? Bilyonaryo. Tapos, nag-jeep lang. Yeah, simple lang. Lalakad lang sa Muñoz. Si Sean. Hmm. Pero Dala, dami ng pera. Kaya bilyonaryo. dala 1 milyon.
Sana all. Nag-aantay ng mga hold up sa kanya, baka may pambibigay siya. May ganung clips si Dolphy Gusto ko na, boss yung ano, yung oh, hindi hold na upper ka? Oh, sakto, hinihintay kita. Oh, ito, isang bugkos. Okay. Wala ko nag-iisa. pa kasama iba. Bukas, Bu pimulit ako bukas, dito ah. Yun oh. Welcome sa mga guests natin. Asan yung mga guests ninyo? 2 minutes pa naman before 8. So, start tayo siguro, mga 8:10 or 8:15. For sure, malalate yung ibang mga nandyan. Pero pag may nandyan na, kamustahin natin, di ba? Kwentuhan, kamustahan. Meron akong in-invite dito eh. Na-operan ako ng insurance eh. Sabi ko, attend muna kayo ng ano. Baka mamaya maging option na lang. Yan. Sana maging to. Practice din to eh. Kaya natin mag-practice. Kumakalawang tayo eh. The more na wala tayong presentation, nakakalimutan din natin yung mga gusto natin gawin. So, bilang mga sales, kailangan, tayo, sabi nga ni boss, articulate sa pagsasalita, pagkukwento. Hindi naman necessary madaldal kung basta naiintindihan ng mga kausap natin yung sinasabi natin. Ganda ng mo, background mo nila. Umagalaw ah. Ang galang yan. ano to boss eh. Dating ano to eh. Wait lang, send ko sa GC. Hanapin ko. Umagalaw. Boss, invalid daw po yung yung meeting ID. Hindi ko alam kung ba't invalid. Ito, may Lynette Jean Marcos. Kanino to? Ayan, si ano po yan? Hello, ma'am. Ma'am. Yan, Sino yung sabi invalid? Sean. si ano po, si Lynette. Okay na po, boss. Okay na. Sir, invalid, may code po ba to? May password ba? Meaning? Meron daw po eh. I-send ko nga. Wait lang. Ika lang. Ika lang. Meetings. Ano nga ba password niya? Ito. Password nito top seller eh. Kung yung nagkakamali. Top seller yung password. Yan. Gerson. Yan, invite. Yeah. Ma'am Lynn, kamusta po kayo? Hello sir, good evening po. Okay lang naman. Yun na. Busy lang po sa work. Yun na. May work kayo ngayon? Ay, wala po. Weekend. Okay. Saan nga pala kayo, Ma'am Lynn? Anong lugar ninyo? Quezon City po. QC. Sir Gerson, good evening po. Passcode is top Evening seller po. yata. Hindi ko kakamali. Top seller pa try. Top seller. Mga top seller mga nandito eh. Kaya, yun ang password natin. Meetings. Si Ma'am Lynn ay registered na. Tama ba ako? As property associate? Parang na ano sir, parang na-register ko na siya dati. I-double check ko po kay Miss I. Sige. Dapat may benta na si Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, may benta ka na? Sir, may passcode daw po eh, mali ata. Teka, James ah. Unable to join meeting due to restriction based on host account limitation. Post account limitation? Opo daw, sir. Forward ko po sa inyo. Sige wait lang. Teka, mayroon makikita yan dito eh. Teka lang. Send. Meeting info. Ito. Ito. I-send ko host
Invite link. Baka mali yung invite link. Ayun, no? Passcode top seller. PGS Talk. Send ko sa GC James, ah. Ito, just well. Nandito na. Start tayo siguro mga 8:10. Hintayin lang natin yung mga joining, ha. Kasi kakatapos na mag-dinner. Yeah. Welcome si Miss Joanna Jane Hipolito. Sino to? Si Midge. Hi, Midge. Midge po. Tama ba? Wait lang po, may client lang. Ayun. Si Sir Gerson, ayan, si Sir Gerson, siya ay, kanino po siya? Sir Gerson, good evening po. Sir, ask ko lang, sino po yung nakapag-invite po sa inyo, sir? Ako nag-invite kay Sir Dean. Si Sir Dindo po. Ayun. Hi, sir. Welcome po. Welcome. And Good it's a evening. pleasure to have you Thank you po. here. Ayun. And si Ma'am Midge. Ma'am Midge, tama po ba? Or, um, Ma'am Midge? Ayan. Sige. So, ayan. Waiting pa po tayo sa iba. While waiting for them. And, wait lang. Ito si client. Hi, Ma'am Heidi. Hello. Hello. Ako, Hi, ma'am. Welcome po. Welcome. Ayun. Good evening po. Hi. Teka, buksan Hi. ko yung camera ko. Apo, it's Hello. okay. It's okay. Ayun, Medyo hi, magulo Ma'am lang Heidi. yung apartment ko. It's okay. It's okay po. Yun, ma'am. Good evening. And ask ko lang, ma'am. Bali, you were invited po ni James. Sir Sir James. James. Yes ni po. Sir James. Ayun. Welcome po, ma'am. And what's the time po dyan sa inyo, ma'am? Same lang din po sa dyan sa Philippines. Sa Hong Kong po kayo? Same. China, Shanghai po. Shanghai, China. Oh, ni Yes. hao. Ni hao. Ni Ni hao. hao ma. Ni hao ma. 我是山老. Buti Joke, ka pa. joke lang. Alam po yan. Konti lang po na nalaman ko. Ayan. So, ayan. And welcome. Welcome po. Buti at may time po kayo ngayon to join our quick webinar and get to know each other. Actually, Chinese New Year naman po. Kaya less yung trabaho. Chinese Ah, New Year yun. mm. Bali, ano yun, ma'am? Oh my gosh, ang gulo ng paligid ng likod ko. It's okay. Sorry. It's okay po. Matagal po yun dyan? Matagal po yung inyong holiday season sa yung pag-Chinese New Mm, Year? 2 weeks. Simula
28 hanggang 4th. Almost, ayan, over a week. Over a week. Yeah. Okay. Ayos. Shanghai. Medyo malapit siya sa Japan. I don't know. Med- Siyempre, oo, malapit lang din naman to sa Manila. Pero gaano na po yung tagal sa China? Mm, since 2018. 2018. So that's about 7 years. Yes. Wow, Mm. wow. Ayun. Ayos. Ayos naman dyan, Napa. ma'am, sa Shanghai, China. Ayos naman. Malamig po ba ngayon dyan? Sobra kasi winter. Winter ngayon. Sobrang lamig. Ibig sabihin, Winter. fluent Super na kayo lamig. mag-Mandarin. Tama po ba? Hindi, yun yung challenge sa akin. Kasi Oo. English teacher ako, so Yun. Oh. ang hirap. Hindi rin ako pwede makipag-usap ng Chinese sa mga estudyante ko. Ayaw ng mga magulang. So, Gusto English. mahirap. Actually, ako Yes. nag-aral ako sa Chinese school from kinder to high school, pero hindi ako marunong mag-Chinese. Wow. Ang hirap, my Mahirap. gosh. Sobrang Pero hirap. nakakaintindi na ako. Nakakapag-converse ako. Nakaka-survive naman sa little Survive. Chinese na natutunan. Ang hirap, no? Hanggang ngayon, Ang hindi hirap, ako, hindi ako sobra. nag-aral mabuti. Kung nag-aral na mabuti, nagagamit ko sana ngayon. Ang hirap po. Hokkien dito sa Pilipinas. Pero Mandarin yung sa school. Pero yung salita, Mm, yan. Ito sa Fujian City yata yung ito ang ginagamit. Parang Bisaya nila Fujian. dyan. Yan. Mm. So welcome, ma'am, ha? Sige Siguro po, siya, we thank can you. start. Ayun. Habol na iba. Ayun. Busy pa yung mga kasama natin eh. Apa, yan. So first things first, I'm very happy not to have you here. It's a pleasure. And by the way, my name is Sean, and I'm one of the managers po ng SMDC. And before we start, I'd like to thank you, Ma'am Heidi, sa time, and also si Thank you po. Sir Gerson. Sir Gerson, sir, taga saan po kayo anong bansa po kayo, sir? Pilipinas lang po. Pilipinas! Wow! Dito rin pa, Dito sir. po. Dito ba ako sa Cavite? Mag-good morning sana ako, sir. Ayun. Ayun, sir. Thank you, sir, sa time. And then, yon tapos si Ma'am Midge. Ma'am Midge, narinig niyo po kami? Yes po, yes po. Ay, sorry. Sorry, Sir Midge. Sir Midge. Ayun. Sir Midge, nasan po kayo ngayon? Sa Cavite din ho. Cavite. Okay, yun. Ating mga local partners. Ayan. And si Ma'am Che. Hi, Ma'am Che. Good day po sa inyo. Ma'am Che, rinig niyo po kami? Ayun. Napakaganda naman talaga ni Mama. Ayun. Ma'am Che, rinig niyo po kami? Nakamute, Okay. nakamute si Ayun. Nakamit po kayo. Ayun, good evening, Ma'am Che, and welcome po sa aming webinar. And I hope that this will be a meaningful night and we would give a lot of value pagdating sa real estate investing. And also, we get to know each other as friends, as business partners, and then as, of course, mentor. Magiging mentor natin si Sir Dindo po ngayon. Actually, si Sir Dindo, he's one of the most expert pagdating sa real estate, as we all know naman, kasi napaka-expert niya po talaga or experience pagdating sa industry, and he's been in the industry for 14 years, coming 15 years na, 'di ba? So marami na po siya nakasama, and then marami siyang tao dito na mga natulungan, mga investors, pati surely, and mapupulutan po natin ng aral yung kanyang mai-share ngayong araw. And then, so, yeah, and now we're going to, before we start, we're going to introduce who SMDC is and what we do. Okay? So, sure, is it okay to share the screen po?
Ayun sir, may pa-check po kung may sound. Guys, narinig niyo po ba yung ano? Ma'am Yes sir, rinig. po. Rinig niya. Okay po. Ay, wala pong audio yung video, sir. Ayun. Walang Sir, audio. ayun. Sir Dindo, pa-double check po yung audio, please. Okay, wait lang ha. Tingnan natin na. Sean, narinig mo ba? Ikaw, narinig mo? Hindi po, sir. Hindi Ay, po. hindi. Apo. Okay. Ito pala. Sorry. Good na, okay na. Ano ba? Corporation, SMI, and what we do. SM Development Corporation is part of SM Investments Corporation. SMIC is the largest Philippine conglomerate and is the first company to breach the 1 trillion peso mark in market capitalization. It has invested in market-leading businesses such as in retail, banking, and property, and strongly continues to diversify its business portfolio to other business investments. SM Retail is leading the Philippine retail industry in total sales and store count. BDO is the largest Philippine bank in total resources, while China Bank is ranked 6th, both with more than 2,000 branches all over the Philippines. SM Prime Holdings, which SMDC is part of, is the largest real estate conglomerate in the Philippines and one of the largest in Southeast Asia. Its market capitalization is equivalent to the combined market capitalization of the 2nd to 5th real estate companies here in the Philippines. All of these goes to show that leadership is in our DNA. One tangible and expansive example of our leadership in our industry is the Mall of Asia complex, a 60-hectare, fully integrated community that is now called the 21st Century Bayside Lifestyle, Entertainment, and Business District. Although we are one of the youngest in the real estate industry, we pride ourselves with what we have accomplished so far. We have launched more than 50 projects, sold more than 160,000 units, and turned over more than 60,000 units to our happy home buyers here in the Philippines and abroad. And how do we accomplish this? First, we're always guided by the vision of our chairman to improve the lives of every Filipino by providing them an opportunity to own a home and live in a community that is safe and a home that they can be truly proud of. Hence, in whatever projects we develop, his vision, which is our purpose, is always in our minds. Second, with the best interest of our clients in mind, we have developed a blueprint that we follow in order for our developments to be successful. And we call this the 5 keys to success. SMDC projects are always in prime locations that are accessible. The projects are integrated within SM Mall complexes or built to have its own commercial area. The projects have hotel-like lobbies giving a grand welcome every day. The projects have resort-styled amenities designed to give the utmost relaxation to our residents. And we have a professional property management team that will take care of your investments, making sure that this will appreciate through time and last for generations. As a testament of our commitment of building world-class developments, SMDC received several awards given by prestigious award-giving bodies here in the Philippines and abroad. Okay, so yan po ang brand ng SMDC. It is under SMIC. That is the first company to breach the 1 trillion peso mark in market capitalization. It's actually the leader when it comes to real estate and pinakamalaki po siya dito sa Philippines. That's why it's trusted by so many investors, either sa local and also
international investors. Now, I will turn you, o ibibigay ko po kayo kay Sir Dindo Sarmiento, and he's been my mentor for a lot of years now, and he's our international associate sales director, and he's been in the industry for 14 years, helping a lot of clients. Sir Dindo, welcome po. Yun, no? Thank you very much, Sean. Kung familiar kayo sa boses na nasa video, si Sean yun. Yan. So, follow nyo siya sa kanyang YouTube channel. Anong pangalan ng YouTube channel niya, Sean? Sean Brailanon po. Aayusin ko po yung mga contents doon for Yes. you, free educations po. Yan. So, marami na yung followers si Sean sa TikTok. Yan, follow nyo siya. Yan. So, guys, thank you very much sa time ninyo. Na-appreciate namin yun. Alam namin na busy tayong lahat, pero nagbigay tayo ng time. Hayaan nyo, hindi namin sasayangin yung pagkakataon na to. At alam namin na after this is kayo ang makikinabang dito. Ano? Ulitin ko lang, I'm Dindo G. Sarmiento, DGS. We are the team DGS. Yan. Ito yung team natin. Yan. So, meron tayong team na embedded sa ibang bansa like Canada, Taiwan, yan. Meron din tayo sa USA, and mostly nasa Philippines yung mga kasama natin. Kami yung international team. Kami yung pinapadala abroad. Yan. Malamang yung iba ditong kasama natin, baka nakausap na kayo personally, napuntahan kayo sa bansa kung nasan kayo, at nabentahan, at naging kliyente. So, yon. Kaya kayo nandito, para magtulungan tayong lahat dito. Na-feature na rin tayo sa mga magazine abroad. Like for this example, sa Dubai ito, and Japan, we also have na-feature din tayo dun sa Japan. So, sa team natin, DGS Lions, ay hindi naman tayo basta-basta. Masasabi natin sa SMDC, nag-top tayo. Ito yung mga awards natin. Yeah. So, dumadami tayo. Kaya kami tumagal sa industry is because ito ang motto natin. Help others achieve their dreams and you will achieve yours. Kung magiging part kayo ng team natin, ito yung ating motto. Unahin muna natin tulungan yung iba. 'Di ba? Para ma-achieve natin yung mga pangarap natin. Kasi more on tulong tayo eh. Saka na muna yung commission, kita, susunod yon kapag marami ka na tulungan. Kaya kami tumagal sa SMDC alone, 15 years na kami. Coming to 15 years, hindi dahil sa magaling kami, hindi rin dahil sa magaling kami mag-promote, magbenta, magikayat, hindi doon. Magaling kami sa pag-maintain ng relationship sa mga clients natin. So, kapag bumili sila, hindi lang natatapos doon. Hanggang sa huli. Hanggang ma-turnover yon. Hanggang pati sa mga personal events nila, birthdays, andun din tayo bilang kaibigan. So, ganun tayo magmahal dapat sa mga clients natin. Kung magiging part kayo soon ng team ng DGS. Kasi long term ang tignan natin dito, hindi yung short term gain. Diba? So, ayan. This is our company. Napakilala naman kanina kung gaano katindi ang SMDC. Part siya ng SM Group of Companies. So, si SM ay pag-aari ng C Family na ngayon ay ang pinakamayamang family sa buong Pilipinas. Before, ngayon pala, ang pinakamayamang tao, kung di ako nagkakamali, sa Philippines ay si Manny Villar. Nung namatay si Tatang, si Henry C. Sr. So nahati sa 6 na magkakapatid na C siblings yung kayamanan nila. Pero pag pinagsama yon, sila pa rin yung pinakamayaman. Mga galing yon yung mga anak ni Henry C. May mga nagmamanage ng BDO, ng malls, and yung pinaka-boss natin sa SMDC, si Henry C. Jr. So, big boy kung tawagin. Siya yung nagmamanage ng SM Prime Holdings, ang pinakamalaking real estate developer ngayon sa Philippines when it comes to land banking. Yan. So, mapapansin niyo kung saan dyan, di ba? Na kulay blue, na mga barricade, SMDC yan. Tapos yung iba, nakatayo na. Di ba? So, yon. Ngayon, nandito kayo ngayon para i-introduce namin sa inyo yung referral partner program ng SMDC. Meron tayong dalawa. Meron tayong property associate at meron tayong international marketing partner. Ang pinagkaiba niyan dalawang yan, yung property associate nasa Pilipinas, yung gusto maging business partner. Tapos yung international, nasa ibang bansa.
Yun yan. Kaya meron tayong mga kasama dito, kaya welcome sa inyo yung mga nasa ibang bansa. Okay? Para mas madaling ipaliwanag, ito ay side gig income or part-time. Di ba? Alam naman namin na kahit nag-work tayo sa ibang bansa, kailangan pa rin natin ng side hustle. Lagi namang hindi sapat, 'di ba, yung income kapag tayo ay active income, meaning yung income natin galing sa employment. So hindi sapat. Kaya kailangan natin magkaroon ng side hustle. Meron kaming group na 7 to 1. Sa iba yon 7 to 1. Meaning lang ng group na yon, yung 7 p.m. to 1 a.m. mo, dun mo binubuo yung dream mo, yung pangarap mo. Yung 8 to 5 mo, yun yung pang-sustain mo sa mga expenses mo. Pero yung gusto mong ma-achieve yung pangarap mo, ginagawa mo yan 7 p.m. to 1 a.m. So yun yun. Ibig sabihin lang, may oras ka. Meron kang side hustle. Kasi hindi mo maabot yung pangarap mo ng hindi, kung hindi sapat yung active income, di ba? So yun. Simulan natin dito syempre sa komisyon. Kapag naging business partner kayo, PA man yan or IMP, dati ay 2% lang ang binibigay ni SMDC. Ngayon, napakaswerte natin, tinaasan ni SMDC yan, pero hindi namin alam hanggang kailan. Kaya grab the opportunity na maging member kayo at galingan nyo magbenta habang mas mataas yung komisyon. Yung bawat benta ninyo, 3.75% commission yan. Okay, malaki yan. Para mas maintindihan natin, ang gagawin nyo basically through referrals, 'di ba? Mag-refer kayo ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na gustong mag-invest, ano? Pangalawa, pwede kayong mag-post sa online para makagain kayo ng mga another clients. Ito ay walang quota kasi hindi naman kayo directly hired by SM. Kayo ay business partner ni SM. Kami, hired kami ni SM, meron kaming allowance, meron kaming budget, so meron kaming quota. Pero kayo, bilang mga partners namin, wala naman kayong quota, so walang pressure. Pero sa akin, kung gusto nyong kumita, syempre dapat lagyan nyo ng pressure sa sarili niyo para mas motivated kayo. Ito yung idea para meron kayong idea sa commission. For example, yung Cool Sweets Tagaytay, ito yung pinakabagong project ni SM. Kaka-launch lang nito last December. So almost 80% sold out na siya dahil ito ay located sa Tagaytay. Kung napapadaan kayo ng Tagaytay, may project sa SM doon, ang tawag ay Wind Residences. Matagal lang sold out yon, kaya maraming nag-aabang sa new project. Ito yung Cool Suites. Ang list price diyan is 4.1 million. So kung multiply mo yan for 3.75% commission mo, so more or less, ang commission mo nasa 150,000 pesos sa isang unit. Ba? Kung ikaw naman ay makakabenta ng mga high-end project ni SM tulad ng sa Sands, sa may Rojas Boulevard yan, kung familiar kayo doon, along Rojas Boulevard, malapit sa Aristocrat, nasa gitna siya ng Dolomite, Sands Residences yun, ang facing Manila Bay nun ay naglalago ng 13 million pesos. Kapag nakabenta ka ng ganon, ang commission mo is 3.75, more or less, kalahating milyon na ang iyong commission. Diba? Yung kalahating milyon, malaking bagay na yan, di ba? Baka, ano nga yun, sa iba nga, parang ano na yan kung di ako nagkakamali, parang sweldo na yan ng nurse sa US, di ba? Mga ganon. So, para bigyan pa kayo ng inspirasyon, di ba? For example lang, idea lang, kung nag-join kayo sa amin, nakasama namin kayo, for example, sa isang buwan, nakakabenta ka lang ng isang cool. Isang cool. Kaya kung binabanggit ng cool residences, pwede kayong, dapat mag-focus lang tayo sa isang project or dalawa para hindi ganun kakalat yung isip natin. So, kung anong gusto nyong project, malapit sa bahay ninyo, kung mas mahal niyo yung project na yun, mas gusto niyo, mas madali siyang i-promote. Sample, nakalimang unit ka ng benta ng Cool Suites. So, 167,000 multiplied by 5, more or less, nasa 800,000 na yung commission ninyo. Malapit na kayo sa 1 million commission. Diba? Sabi nga nila, para makaipon ka, for example, kung dito nag-work din kasi ako dati as employee,
5,000 pesos may tabi ko kada buwan, malaking bagay na yon. Ibig sabihin, sa sweldo ko dati, tapos 5,000 may tatabi ko, minsan wala tayong natatabi, di ba? Malaki na yon. Kapag 5,000 yung naitatabi mo monthly, para makaipon ka ng 1,000,000, 60,000, more or less 15 years bago ka makaipon ng 1,000,000 pesos. Pero ang value na ng 1,000,000 nun after 15 years, hindi na ganoon. Pero sa real estate, ganun kadali. Kaya meron tayong mga kasama dito na kasama namin na tinuruan namin mag-invest. May mga sarili na silang kondo, di ba? Dahil nakapag-ipon sila dahil sa pagbebenta. Yan yan. So, paliwanag ko pa. Tuloy lang tayo. Pag naging part kayo ng team natin, ito yung support na pwedeng ibigay namin sa inyo. Number one, meron tayong ready-made na materials for social media posting. I-edit nyo na lang yung pangalan ninyo sa pictures ninyo. Mas madali yon para post lang kayo ng post sa social media. Kasi ngayon, ang labanan nasa social media. The more na kilala ka sa social media, the more na marami kang magiging kliyente. Pangalawa, nag-update tayo weekly ng mga promo saka discounts. Kasi minsan, yan lang inaantay ng mga clients natin para mag-reserve sila. Yung promotional and discounts natin. Pangatlo, meron tayong monthly updates computation. Kasi every month, nagbabago yung computations. Pang-apat ay meron tayong presentation support. Kaya ini-encourage namin kayo sa umpisa ay mag-invite muna kayo. Kaming bahala mag-present sa kanila. Kung nasa ibang bansa yan, pwede tayong mag-online. Kung busy sila at di sila pwede for tripping, pwede tayong mag-online. Kaming bahala kung mausap. Pag na-close yun, benta nyo yun. Diba? And then meron tayong tripping support. Kung gusto nilang puntahan yung mismong site, kami mismo ang pupunta at mag-a-assist sa mga clients ninyo. And then lastly, syempre, meron tayong mga incentives. Kapag marami kang benta, syempre, meron tayong incentives para po doon. Bukod sa komisyon ninyo. Okay? Paano tayo magsisimula? Madali lang naman. Magiging part kayo ng team natin, ang kailangan nyo lang unang-unang gawin, maglista ng 100 pangalan. 100 names na pumasok sa isip ninyo. Unahin nyo muna yung KKK ninyo, yung kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaaway, katsikahan. Lista nyo yung top, di ba? Pinakamayaman muna, yan. Lista nyo lang muna. Wala pa, kahit hindi pa sila interesado, lista nyo lang. Para pag nalista nyo 100, dyan nyo mapipicture out ano ba yung klaseng network na meron tayo. For sure, sa 100 na yon, meron doon isa, dalawa na bibili. So, hindi sayang. Kesa naman, mabalitaan nyo na pag tinawagan nyo sila, ay, nakakuha na ako kasi mabagal tayo eh. Kaya dapat ngayon pa lang, kung gusto nyong gawin yung business na to, dapat unahan nyo na sila. So, numbers game ang sales. Kahit sang sales, numbers game. Hindi lahat ng kakausapin nyo bibili. Kaya dapat marami kayong kinakausap. Yun yan. So, Facebook ads, kung willing kayo na mag-invest, kasi ang negosyo, kailangan ini-invest yan para lalong lumaki. So, meron tayong tinatawag na Facebook ads, paid yon. Babayaran mo yung Facebook para kumalat yung ads mo, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Doon kami nakakuha ng mga benta. Yan. So, tuturo namin yan. Kung meron kayong budget for that, invest. And then, isang benta lang yan, bawing-bawi na kayo. Tapos lahat ng social media platforms, dapat active tayo. So may mga videos naman tayo na pwede namin send sa inyo. Pwede nyo repost lang sa YouTube, sa TikTok, 'di ba? Sa Facebook, post nyo lang para makita ng mga friends ninyo na active kayo. Kwento ko lang, naalala ko yung nag-start ako 2011 sa SMBC. Ang first benta ko ay galing sa social media. Paano nangyari yon? SMDC na ako, nag-update lang ako na working at SMDC. So yung kakilala ko, nag-message sa akin, Dindo, SMDC ka na pala. Yung vocalist namin naghahanap ng unit sa jazz. Oh, yun ang first band ko. And then tuloy-tuloy na. Di ba? So, dapat alam lahat ng tao kung anong ginagawa mo. Dapat alam nila, nagbebenta ka ng property. Ganun yan. So, para walang pagsisisi sa uli na hindi nyo pinaalam sa kanila at nakabili sila sa iba. Ngayon, kung gusto nyo magtuloy para sa pagiging business partner o property associate o IMP natin, ito yung mga requirements. Simple lang. Number one,
meron tayong registration form. Basic lang yon. Sagutan nyo lang information kahit online lang. Pangalawa, kailangan nyo din fill out yung wire transfer details kapag ang gusto nyo yung commission ninyo ay pupunta sa ibang bansa. For example, nasa China ka, tulad ni Ma'am Heidi ba yun? Nasa China ka, ang gusto mo, yung commission mo ay padala sa'yo. So, kailangan mo mag-fill out ng wire transfer details. Ngayon, kung nasa Pilipinas ka naman, at syempre, yung commission mo lalabas sa Pilipinas, dapat meron kang BDO account. Kasi ang BDO is pag-aari ng SM. Kaya dapat meron kang proof of account na meron kang BDO. So, required yan. Syempre, pag may commission, gawa ka ng BDO. At panghuli, dapat kapag yung commission mo ay lalabas sa Pilipinas, siyempre may income ka, dapat may tax yon. So, kailangan mo magkaroon ng BIR sales invoice. Madali lang naman yon. Pwede namin kayo assist doon, turuan paano kumuha no. At least official ka, nakalagay doon. For example, Sean Brylanon, real estate salesperson. Meron kang resibo. So, bawat labas ng commission mo, kailangan mong tumbasan yung resibo. Kasi para sa filing yan. Okay? So, kumikita ka kasi, dapat may resibo. Ngayon, yung mga TikTok, Lazada, Shopee, lahat yan ay mayroong taxes na ngayon. Hindi pwedeng walang tax. Okay? So, magbayad tayo para may pang-ayuda at akap yung mga government official. Yan. Debiro lang. Yan. Before we start, gusto kong, ganito yan eh. Kayo muna i-convince ko. Kunyari, kayo yung kliyente. Diba? Papaliwanag ko sa inyo kung paano makakatulong yung real estate para ma-convince kayo na mag-invest. Okay? Kunyari mga kliyente kayo. Ituring nyo muna yung sarili nyo na kliyente. Nakikinig sa amin as SMDC. Gusto ko lang i-share tong isang clip na to. Kung hindi pa nababasa, I recommend na magbasa kayo ng book. Meron ng PDF to sa online. Meron ditong hard copy sa mga national bookstore. Ewan ko lang, may available pa. Ito yung libro ni Robert Kiyosaki na tinatawag na Rich Dad, Poor Dad. Isa to sa mga favorite books natin. Yon. Sabi dito, shortcut ko lang, meron dalawang uri na tatay siya. Isang rich dad, isang poor dad. Ang pinagkaiba nila, yung poor dad, ang kanyang income is active. Meaning, kailangan mong magtrabaho para kumita ng pera. Tama. Yung rich dad naman, yung mayaman na tatay, ang kanyang income ay passive. Meaning, money works for you. Yung pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Alam mo, mas maganda doon. Siyempre, dun tayo sa rich dad. Papaliwanag ko lang, walang shortcut doon sa rich dad. Kailangan mong pagdaanan yung poor dad muna. Magiging employee ka. Meaning ng employment. You still working for money. Pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo. Ganun lang simple. Self-employed, yan yung mga professional like doctors, dentists. Ganun pa rin. Pag di sila ng trabaho, wala silang kikitain. Diba? Ngayon, punta tayo sa passive. Ano yung passive? Yung big business sa investment. Yung big business, hindi yan yung mga business na nagtayo ka ng ano ba yan, maliit na startup business, di ba? Ang big business, ang sabi diyan, 100 plus employees. Yung kahit mawala ka ng ilang buwan, tumatakbo yung business mo. Like yung Jollibee, McDo, SM. Yun yung mga big business, which is medyo maliit yung chance na ma-achieve natin yan sa panahon ngayon. Pero may chance pa rin. Hindi discourage kayo na magnegosyo. So karamihan kasi ng mga business ngayon is startup. After 5 years, 90% of the business, wala na. Fall down na. Diba? So saan tayo pupunta? Sa investor. Sa investor kasi, hindi mo naman kailangan sobrang laking kapital para mag-start. Diyan papasok yung real estate. Pansinin nyo yung mga landlord, yung may mga paupahan, di ba? Sila yung mga investor. Money works for them. Di ba? Yun ang gusto kong maging problema in the future eh. Ang tanging problema na gusto kong maging problema, yung paano ubusin yung pera mo. Di ba? Next month, may 300,000 na naman na off from rentals. Paano kaya ubusin yun? Saan ako magda-lunch? Sa Hong Kong ba? Sa Singapore? Di ba? Mga ganon. Ganong problema. Di ba? Sinasabi nga nila, etong webinar na to, hindi ko sinasabi na mahalin niyo yung pera. Kasi yung pera, kapag sobrang minahal ninyo, nagiging mali yon. Depende sa paggamit.
Kaya gusto ko, yumaman tayo para magamit nyo sa tama. Yun. Sabi kasi nila, ay sir, akong tumuloy dyan, puro pera ang pag-uusap nyo. Mga ganon, mukha tayong pera. Hindi naman ganon. Gusto ko simpleng buhay lang, sabi ng iba. Sabi nga na narinig ko nun, ang totoong simpleng buhay, maraming pera. Hindi totoong simpleng buhay, yung sakto lang. Kasi, halimbawa, sakto lang yung kinikita mo, simpleng buhay lang, kumakain ka ng 3 times a day. 'Di ba? May nagkasakit sa family member mo, huwag naman sana mangyari sa atin, 'di ba? Maghahanap ka ngayon ng utangan, magbebenta ka ng kung ano-ano kasi kailangan mong mapagamot yung family member, emergency eh. Hindi simple yon, komplikado yon, 'di ba? Sabi nga nila, ang sakit sa ulo nun, 'di ba? Ano tong simple? May pera ka, o may nagkasakit, meron akong insurance, 'di ba? Meron akong pera, paggamot sa magandang ospital. Yun ang simpleng buhay, yung maraming pera. Nagkakaproblema lang tayo kung paano mo ginagamit yung pera. Kaya itong mga kasama ko dito sa SMDC, may mga condo units na yung mga yan. May mga investment na yung mga yan. Tinuruan sila para mag-invest para in the future, hindi sila mamumblema. Tingnan yung mayayaman ngayon. Sila yung mga nag-invest dati. 'Di ba? Sila yung may mga property before, yung mayayaman. Sila yon kumikita ngayon na sobrang tumaas na yung value ng property nila. Tapos pinaparentahan nila sa panahon ngayon na sobrang laki. 'Di ba? So yun, yung investor. Kaya, bakit natin kailangan mag-invest? Ang tanong dyan. Teka lang, may nagjo-join. Yan. Okay, tuloy ko lang. Retirement. Sino ba dito? Pwede ba mag-thumbs up ang gusto mong mag-retire someday? Meron ba? O lahat kayo gusto nyong magtrabaho habang buhay? Yan. Kung gusto nyong mag-retire someday, dapat ngayon pa lang habang maaga, gumagawa na kayo ng paraan na kahit tulog kayo, kumikita kayo ng pera. Kasi pag hindi nyo ginawa yon, habang buhay kayo, magtatrabaho para sa pera. Gusto nyo ba yon? Ayoko nun. Iisa lang ang buhay natin. Might as well na enjoy natin to. I-achieve natin yung pinaka pwedeng i-achieve sa buhay na to. Possible naman eh. 'Di ba? Magiging matalino lang tayo sa pagdesisyon sa buhay natin. So ngayon pa lang, agahan ninyo ang investment kasi never naman bababa ang property eh. Yan. So ngayon pa lang, gawa na tayo ng income generating assets. Yan. Ito naman yung paborito ko, how to make money on real estate. Yan. Number 1, capital appreciation. Wala naman kayo nabilitaang lupa na bumaba ang value. Kahit saan lugar yan, kahit bundok pa yan, kahit sampung lupalop ng Pilipinas yan o ibang bansa, tumataas ang value. Kaya example ng mga binibenta before, 2011 sa Makati, yung unang project ko, Jazz. Ang studio doon before, 1.8 million. Ngayon, nasa 5 million to 6 million na. So, triple na yung tinaas niya. Doon pa lang, kumita ka na. Kesa, nilagay mo yung pera mo sa bangko, tinago mo, inipon mo, hindi tataas yun. Lugi ka pa doon dahil sa inflation, taas ng bilihin. Yung dating 1 million mong tinabi sa bangko, after a year, 900,000 na ang value nun. Pero pag nilagay mo sa real estate, tumataas yung value niya. Diba? Bukod doon, pag nilagay mo yung pera mo sa real estate, tumaas na yung value. Pangalawa, kumikita pa siya monthly and daily. Usong-usong ngayon yung Airbnb daily. Yan yung mga business namin ngayon. Ako ay investor din and seller. Yung mga tao ko din, mga investors na rin yan. So, Airbnb ang focus namin. Pwede kang kumita ng 2,000 per day. Multiply by 30 days kapag fully book ka, nasa 60,000 pesos yun. Tapos, ang amortization mo lang sa bangko, nasa 20 mil, more or less, meron kang 40,000 pesos net income sa isang unit. Kung marami kang unit, much better. Diba? Pero nag-start lang yun sa isa. Ganun lang yan. Next, leverage. Ito yung hindi ko rin alam dati. Ito yung tinuro sa akin ng mga client natin, naging kaibigan natin na investor. Ang leverage meaning, pwede mong gamiting collateral yung property mo para makautang ng pera sa bangko to buy another income generating assets. Ganun lang kasimple. For example, bigyan ko ng idea. Nabili mo yung property mo ng pre-selling 3 million. Na turnover siya
more or less doble na yon. Let's say 5 million, tumaas na yung value. Tapos after 10 years, naging 8 million na siya, 'di ba? Fully paid mo na siya. Yung 8 million na yon, pupunta ka ng bangko ngayon. BDO, pwede ba akong umutang sa'yo? Talungin ka ni bangko, bakit kita pautangin? Anong meron ka? Meron akong property. Ako, sige, gusto ko yan. Ngayon, si BDO, i-appraise niya yon yung bangko. I-appraise na yung property mo. Magkano na ba value ng property mo? So, ang value na ngayon is 8 million. So, pautangin ka based sa 8 million. Doon pa lang, panalo ka na. Nabili mo ng 3 million, pinautang ka ng 8 million. Ngayon, meron ka ng cash ngayon, 8 million. Anong gagawin mo doon? Buy another property in full. Tapos, dapat nag-generate din ng income yon para siya magbayad sa bangko. So, dumadami yung property mo na hindi mo pera yon. As may nagbabayad pa ng utang mo para sa'yo. So, yun yung mga magagaling sa real estate. So, ang goal natin, maka 10 units ka, kumikita ng 30,000 a month yan. So, 300,000 yun a month. Di ba? Sa Pilipinas, para ma-consider ka as rich, sa top 1%, ang income mo dapat nasa 225,000 a month. Eh may 300,000 a month ka eh. So mayaman ka na. So marami tayong kilalang ganon. Dahil sa real estate, paupahan, yung mga lupa, yan, na pinapaupahan sa mga Jollibee, McDo, yan, yun yung mga swerte, nakabili ng lupa dati, yan, million ng rental doon monthly. So yun yun, yun ang goal natin. Kung wala naman tayong capital na malaki, start small. So kaya ang SMDC ay nag-o-offer ng no down payment terms. Marami tayo niyan. Ito, i-share ko lang tong isang clip na to. Si Warren Buffett, kailan yan, no? Nasa top 10 richest man sa buong mundo. Yan. Yan ay matalino. Sobrang talino mag-invest niyan. Sabi niya dito, I will tell you how to become rich. Nakaharang eh. How to become rich, close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Ngayon, sa panahon natin, di ba nababalitaan ninyo na yung Pogo pinaalis ng government natin, so sabay-sabay yan. Kaya ang connotation nila, sabi nila, ay babagsak yung real estate market. In reality, hindi. Never bumaba ang property. Meron lang tayong mga discounts, meron tayong mga promo na fully furnished na kailangan i-grab ng mga investor. Kasi takot bumili ngayon dahil naniwala sila sa balita. So yung mayayaman, yung mga matatalino sa real estate, ngayon sila bumibili. Kasi nga may promo at meron mga freebies, di ba? So ngayon yon. So para pag na-turnover yung unit ninyo, meron na kayong additional, nakaungos kayo, kumbaga kumita kayo sa property. So yun. So habang best time to buy ngayon, yun ang masasuggest namin. So wini-welcome namin kayo sa team namin. Before I end, meron lang isang presentation yung kasama natin para magkaroon kayo ng idea dun sa bagong project. So gagawin namin to weekly. Iba't ibang project to para at least magkaroon kayo ng idea paano ibebenta yung project. Okay? So, bigay namin yung highlight kay Lionel. Lionel, ready ka ba? Hi, boss. Hi, Bigyan kamusta? kitang host Sige pa. Dalihan mo lang nila. So, after this presentation of Lionel, question and answer na tayo. Kapag may tanong kayo, sulat nyo na. Tapos sagutin namin. Then after that, tapos na tayo. Okay? Yun lang. Make host. Okay, Nel, ikaw na bahala. Alright. Hi guys. Ipapresent ko yung pinakabagong project ni SMDC, which is yung full suite at Wind Residences. Wait lang, share ko lang. Okay. Yung full suite, part siya ng tower ng Wind Residences sa Tagaytay City. So mamaya ipapakita ko yung pinaka-location ng Tagaytay. So this last year ni-launch namin yung dalawang tower, which is Tower C. Ito yung available natin ngayon, Tower C and Tower D. So
nilaunch namin yung ito yung number of floors is 10th floor. We have 707 units. Typically, unit size nito is one bedroom unit, 23.23 square meter. So sa parking lots naman, meron tayong 107 parking slot. So sa computation, ito yung sample lang naman for ang mostly available units na ngayon ay yung mga nasa 4.1 million. Payable natin, yung 18% na down payment niya is installment naman siya. So payable siya in 60 months. So ang baba lang ng monthly natin dito is nasa 14,000 lang monthly. Tagaytay pa to. Actually marami nang bumili before nung nilaunch tong Tagaytay. So yun lang naman ang ano dito. Meron tayong mga one bedroom unit with balcony. Ito yung mga size niya, 23.23. Ito yung mga malalaki. Meron tayong end unit. Ito naman yung mas malalaking cut, 23.78 square meter. So ito yung sample ng one bedroom unit with balcony. Okay. So ito naman yung iba. Wait. So sa amenities naman ni Wind, ni Cool, syempre meron tayong clubhouse, meron tayong game room. Ayan, ito yung game room, study room. So kung karamihan dito sa mga nagbo-book ng Airbnb dito is talagang babakasyon, pwede nilang gamitin lahat to. Kahit ultimo yung gym, ito naman yung lobby and yeah. Here's the amenity of pool residences. Meron din tayong indoor swimming pool dito. Then meron tayong kids play area. Also, we have a badminton court and meron tayong game room. So, yan. Ito yung, sa labas naman, meron tayong basketball court at saka badminton court dito. Okay. Pakita ko lang siguro yung pinaka-location. Bakit ang ganda nung Wind. So, ito kasi, nakikita natin, Tagaytay. So, ang Wind Residences, ito siya. Kung makikita natin, ito yung phase 1. Ito yung una na nakatayo na. May mga few units pa dyan na available. Ito yung mas mauunang mo-turnover. So, ang binibenta natin ngayon, itong nasa gitna. So, ayan. So, makikita din natin dito sa Google Map. Ito yung swimming pool, badminton court, basketball court. Ang maganda kasi dito sa Wind, malapit siya sa mga establishment, restaurant, andito rin yung Sky Ranch. Kung makikita natin, ito yung Sky Ranch, yung amusement park, yan. Also, ang mga kilala dito is yung dito yung mga Sardindo, yung mga pasyahan dito. Leslie's, Katunyings, Picnic Grove. Picnic Grove. Yung tapat lang yan yung Leslie's, Starbucks The Bago, yan. Andyan So, mga restaurants. Tapat nila, tawid lang kayo. Maganda kasi mag-invest sa ganitong property na dito kasi tuloy yung income eh. Marami kasing mga taga Manila na gustong pumunta ng malapit lang o kadalasan nagtatagaytay sila, Tagaytay, Batangas, Oregon. So dito, ang property dito, mababa mo lang siya makukuha. I have sample competition na eto. Ay lang, yun pala, pinakita ko na kanina, yung 14,000 yung monthly ng isang one bedroom with balcony. So, isang mabilis lang, papakita ko lang kung magkano yung pwede niyong kitain
kapag magbebenta kayo ng isang unit ng pool ah, per month. For example, let's say sabihin natin busy, alam naman natin busy tayo. Ito lang yung average, sample lang naman na nakiyan ka lang. So for example, sa isang buwan, ang commission nyo dito dun sa 4.1 million na ano, ang 3.75 is nasa 156,000. So imagine, isang beses lang kayo bebenta sa isang buwan, in 5 months, possible tayong kumita ng 700. Kung kumbaga kulang-kulang 1 million. So pera pa yung mga project natin ng mga high-rise property. Ito naman yung mga malalaking amount, yung mga 6 million, 7 million, 10 million. Marami pa rin bumibili yan ng mga ganyang property. So possible in 5 months lang, possible tayo makakuha ng natin, first million natin. So, yun lang naman for dun sa presentation ko. So, kung may question pa po. Sir Lindo. Thank you very much, Nel. So, after that is open na tayo sa question and answer. Kung may question kayo, pwede kayong mag-unmute. Yan. Sagutin namin. Any questions po? Kayo maya. Kailangan sa sales, di mahiyain. Ako po may question. Sige, Ma'am Heidi, ano po yan? 2017, may pinirmahan po ako na international marketing partner po ako ng SMDC Okay. with my previous property manager, Okay. si Ma'am Chris na nasa Canada. Mhm. Dati siyang nasa Dubai. Mhm. So nag-resign na siya, Okay. kaya yung nabenta niya sa aking property, naging malaking problema ko sa Light 2. Okay. But yeah, would that be a problem? Kasi nag-fill up ako, nag-agree ako before. Hindi. Kasi meron lang naman tayong 1 year grace period eh. For example, nung ka sa ibang team, after a year na hindi ka active, pwede ka nang lumipat na ibang team. Yeah, okay lang yan. Okay po. Yan. So, Sige yung po. problem mo sa Light 2, sino ba nag-invite sa'yo dito, Ma'am Heidi? Si Sir James James. Lester Yan. Villanueva. Solusyonan natin. Diba? Meron naman mga solution yan. Kung nakapagbayad ka na before doon at gusto mong makuha, pwede naman i-transfer yan sa new unit. Subukan natin. Yun naman kasi yung experience namin. Kasi kaya kayo tumagal dito, alam namin yung pasikot-sikot. So, pwede kayong makatulong sa inyo. Hindi namin iniiwan yung mga client namin hanggang matulungan namin sila. Yun. Kaya nga nung in-approach ko po si Sir Lester, sabi ko baka naman mag-resign ka rin kasi ang laki ng naging problema ko na iniwan ako ng property manager na yun. Actually, ma'am, So, kahit iwan tayo na, hindi ko naman sinabing iwan kayo ni James. Si James is kasama ko yan more or less mga nasa 4 years na kayong magkakasama ni James. oo nga daw po. If in case, worst scenario, sabihin natin, sakali lang, di ba, na wala si James, di ba, pwede kayong directly coordinate with SMDC. Email, tawag, mas mabilis yun. Pero kami, hindi namin kayo iiwan. Ito yung aming business. Yes. Tulungan namin kayo. Hopefully nga po, sana nga po nag-agree ako kay Sir James na mag-international marketing Okay. partner kasi iba na ngayon yung sitwasyon ko. When Mhm. I sign up for that as IMP nung 2020, medyo iba yung sitwasyon ko noon. Hindi ako Okay. nakakalabas. Nasa Dalian, China ako. Pero Oh, ngayon, dito sa Shanghai, pwede ko na nakalabas. talaga siyang i-promote. So, Yes. excited ako. Yan. Thank And you very even yung mga much. friends ko, kaya lang kasi the problem is that, yung mga friends ko, pangarap nila magkaroon ng bahay at lupa, hindi nila pangarap magkakondo. Kaya Yeah. sabi ko kay Sir James, Solution tayo yung dyan, ma'am. Sunnyvale, Yeah. ibigay niya sa akin Pwede yung yun. info about it. Actually, si Ipupush SM, ko. since pinakamalaki tayo, meron din tayo house and lot na hindi mo tayo Oo. mawawala doon. Pero kausapin ko din sila. Depende Sige yan po. sa priority nila. Kung yun ba, bibili nila para ipakenta nila, hindi ko sasuggest na bibili nila yung house and lot na yon. Kung gusto nilang Yes. kumita. Pero kung gusto nilang personal use,
gamitin yon, I suggest na kunin nila yan. Yun lang yan. Ang mahalaga, ma-invite nyo Mm, po sila na makausap kami. Tapos kaming mm, bahala malaman kung ano talaga yung preference nila. Kasi mamaya sinasabi nila gusto nila house and lot. Hindi pala Opo. pasok sa gusto nilang mangyari. Ang gusto nilang mangyari, paupahan. Which is, Mm, hindi ganun ka-feasible dahil mura yung house and lot natin at pwedeng bumili yung mga mm, renters. Why not bumili na lang sila? Kaya ang mm, pinupush natin yung mga property kasi ito located sa mga prime location kaya mas mm. madali siyang gawing business. At ang maganda pa ngayon Opo. kay SMDC, meron tayong good stays na kahit nasa ibang bansa kayo, may mag-aasikaso ng unit nyo daily o long term. Hindi nyo na kailangan pumunta pa dito. Sila nang bahala. Pati pag furnished Wow. unit, sila na bahala. Ayun. Cool. O So sige po, marami we'll pa. talk more about this. Yes po. Basta Thank you so ang much. goal natin is makapag-invite po muna kayo. Yan. Yun muna. Yes po, sure. Thank you, yun lang po. Yan. Thank you, Ma'am Salamat Heidi, sa sa magandang time po ninyo, ha. presentation. Thank Yan, you ha. po. Thank you, Ma'am Anything else? Heidi. Sino po mga kasama dito? Ayan, si Ma'am Che. Tataas na kamay. Sige po. Mag-unmute po kayo. Naka-mute po kayo, Ma'am Che. Naka-mute. I-unmute niyo po. Teka, paano ba ito i-unmute? Kaya mo ba, Nel? I-unmute si Ma'am Che. Nel? Ma'am Che. Ayan, yan. Okay Okay na. na po. Ayan, Ayan. okay na po. Okay na. Good evening po. Good evening. Tanong ko lang po sir kung yung VAT po ba ay automatic dinededuct po sa commissions? Okay. VAT withholding tax na 10%, matik yon. Any income sa Pilipinas, automatic deduct yung 10% Like, na ano withholding dito tax. ng resibo po? Tapos yung Automatic tungkol, na po dinededuct. hello po, medyo choppy lang. Ma'am Che, nasa ibang bansa po ba kayo o nasa Pilipinas kayo? Hindi po. Nasa Fairview lang po ako sir. Sa Fairview, Nasa okay. Fairview lang po. So, ang resibo ba ninyo is vatable or non-vatable? Nakalagay nga po dito non-VAT eh. Non-VAT. Yes, O, sir, 3% non-vatable. yon. Pag non-VAT, kailangan nyo pa mag-deduct 5%. 3%. Vatable pa ng 3% yon. So, automatic, bibigyan nyo yun sa government. I-declare nyo yun. So, I suggest, kung gusto nyo ng walang bawas yan, ay maging vatable po kayo. Pwede magpa-change naman from non-VAT to vatable. Ang pinagkaiba lang noon, kapag vatable na kayo, ay katulad nung ibang kailangan nyo ibangga ng mga resibo, mga expenses ninyo. Si James naman, na nag-invite sa'yo, ay alam paano gawin yan. Tama ba, James? Ikaw ba Yes, nag-invite? sir. Tama po. Ayan. Pwede nyo kayo guide ni James yan. Kung gusto nyo mag-change to VAT to non-VAT. Pero kung gusto nyo walang sakit ng ulo, non-VAT is okay. Kasi Mm-mm. 3% lang naman po yun. At least di na kayo mag-iisip pa ng mga resibo. Kasi before, non-VAT din naman ako. Yan. Kasi mag-automatic VAT ka kapag ang income mo per year is 3 million, I think, pataas. Pag umabot na ganun yung commission ninyo, no choice na kayo kundi to become vatable. So habang wala pang ganun yung commission, non-VAT pa, enjoy nyo po muna. Maging non-VAT kayo. Yan. Tuturuan naman kayo ni James to file kung paano magtamang filing sa PIR po. Yan. Sir. And sir, how true po na kasi may nag-share sa akin na Hmm. kailangan daw po monthly nagde-declare ka po ng sales sa BIR? Hindi naman. Not necessarily. Not necessarily. Ma'am. Nasa sa inyo po yun kung di-declare nyo o hindi. Nasa sa inyo po. Kasi nangyari po sa kanya ay na hindi po siya nakapag-declare, pinenalty daw po siya kasi umabot ng 100,000 yung penalty. Quarterly dapat nagde-declare. Not necessarily monthly. Quarterly. Every quarter. Depende po kasi yun, sir, sa ano niya sa status ng BIR niya. Mm-mm. Kung mapapansin niyo po yung COR niyo, yung binigay ni BIR, may nakalagay po dun na kung kailan kayo magpa-file. Kapag hindi pinail yon, dun talaga magkakaroon ng penalty. It's either meron kang receivables or commission or File. wala. Kailangan mo pa rin siya i-file.
Ganun yung gagawin natin. So, matutulungan naman kita dyan in terms na sa filing ng BIR. Online lang naman ngayon yun. Online. Yes, online lang naman Sa siya. una lang siyang mahirap kasi hindi natin alam paano gawin eh. Pero pag nagawa na natin, napakadali lang online. Yes po. Kailangan lang Thank you, sir. Thank aware you. lang kayo sa time kasi pag lumagpas talaga kayo, Penalty po sasabihin ni talaga siya. BIR, hindi ka nagbabayad ng tax, so penalty ka ta. Pero meron namang amnesty sa mga yon. Request nyo na i-waive yung penalty ninyo. Nga lang, maraming proseso. Kaya habang tama, gawin nyo yung tama. File on time. So, nandiyan naman si James to assist you po. Yan. Okay. Thank you, sir. Ayun. So, benta tayo, Ma'am Che. May benta na ba si Ma'am Che? So, for sir, wala pa naman po. Pero Ma'am Che, onward booking naman po kami. workout natin yung mga clients ninyo, ha? Opo, Para sir. dumami yung Ako, medyo pera natin. Yun, no? okay. Anything else po sa mga kasama natin? Miss Cherry na nandito. Sir Jim. Mitch ba yan? Jim. Sir Gerson. Yan. Si Ma'am Lynn. Hello po. Yan, mga kasama. Kung wala na, yan. Tatapos na tayo. Ganun kabilis lang. So every week gagawin namin to. Kung gusto nyo i-share itong opportunity sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala ninyo, invite nyo sila every Sunday at 8 p.m. Ano? Invite nyo sila para ma-share natin, may palaganap natin yung pagtulong sa mga kapwa natin. Sabi nga ng isang kaibigan ko na may-ari ng isang development, sabi niya, sugpuin ng kahirapan. Yan. So, paano yon? Sa real estate. So, dito, proven naman yung mga kasama namin, pakita nyo naman sila, diba, na marami po silang mga investment na. So, dahil yon sa pagiging real estate agent namin. Kasi dito, business to hindi to employment. Unlimited income opportunity to. Kung gusto mo kumita ng 1 million per month, pwede. At kayang-kaya. Okay? Kailangan na ng sipag, ng determinasyon. Kahit saan naman, kailangan yan. Okay? So, with that, thank you very much sa time ninyo. Na-appreciate namin yon. Sana nakatulong kami. And then, i-approach na lang yung mga nag-invite sa inyo na kung paano ma-process yung magiging business partner nyo soon kasama namin. Okay? So, good night everyone and good morning din sa iba dyan na sa ibang bansa. Sure tayo Good night mag-speech. po. Salamat. Pwede ba tayo mag-selfie pala? Sorry. Po. Selfie lang. Para may record tayo na yan. Open kayo ng camera para makita namin kayo. Yung mga di makapag-open, okay lang din naman. Yan. Ready? 1, 2, yan. Thank you very much po. Thank you. Good Thank you Good po, evening. thank you. Bye. Good night. Okay Thank you po. po.